What's up po? Magandang araw sa ating lahat. At nandito po ako sa loob ng Roman Theater na sinasabi ko po na mayroong 6,000 seating capacity which was built around 2nd century AD. So pag-usapan po natin ngayon mga kapatid ang patungkol po kay Jesus. Alam natin sa last topic natin sa lesson 3, pinag-usapan natin man and Satan. Ngayon po sa lesson 4, pag-usapan po natin ang tinatawag po natin Jesus. Ano po ba ang meron sa Jesus na ito? Nung siya po ay pinanganak, alam po natin na isang malaking threat po sa hari na mayroong isang ipanganak na kung saan tinatawag din nilang hari. Sabi nila, hari daw ng mga Hudyo. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po siya hari ng isang bayan, kundi hari po siya ng bawat isang ninulang na kung saan kanyang ginawa upang maging bahagi ng kanyang pamilyang magulit. Dahil nga po sa kasalanan ng tao, gumawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay maligtas. Itong nag-iisang Diyos na nasa langit, He was manifested in the flesh. Siya ay nagkatawang tao upang ipaalam sa atin ang kabuluhan ng buhay, kung ano po ang dapat natin gawin upang tayo mailigtas. Si Jesus po nung pinanganak ay pinakita po sa atin mga kapatid ang kahalagahan po ng pamilya. Bilang kahabahagi ng isang pamilya, siya ay lumaki sa pangangasiwa po ng kanyang ina na tinatawag natin si Mama Mary, sabi nga nila. Pero ibig ko pong sabihin na ito po na pagkakataon ay ginamit po ng Panginoon upang ipahiwatig sa atin ang kahalagahan po ng pamilya at ang pagpakumbaba na kahit siya pala ay Diyos, ay maaari siyang magpasakop sa human government na kung saan po siya po ay isang kabilang sa isang pamilya. At siya po ay nangaral at ang pinangaral niya po sa atin ay patungkol kung paano mamuhay at paano matanggap ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Atin po makikita mga kapatid na pinapaalam po sa atin ang job description ng ating Panginoon. Sabi dito na siya yung nangaral para sa mga mahihirap, siya ay nagpapagaling. Pinaliwanag yun sa atin. Yun yung job description niya na sinasabi po sa Lucas. At yun nga po, ginawa niya yun sa buong ministry niya po. At ang kagandahan po nito, sinabi niya, the kingdom is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kamay na o nandyan na. So ang nararapat lamang po palang gawin ay maniwala at manampalataya na mayroong kaligtasan na inhanda po sa bawat isa na nananalig sa Kanya. Sabi po ng Juan, John chapter 1 verse 12, sabi niya, sa lahat po na nanampalataya, binibigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, si Jesus po ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao na muhay kasama sa atin upang ipaalam sa atin kung paano pala ang kaligtasan sa atin. Na kung tayo lamang po ay maniniwala sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi basta buhay lang sa mundong ito, kundi buhay po hanggang sa kabilang buhay at tayo po'y mananahan kasama Niya. Nais ko po ipaalam sa inyo, ang buhay po ni Jesus Christ ay pinapakita po sa atin upang tayo po, mga kapatid, ay titingin sa Kanya at maging example siya sa buhay natin. Kung siya man po ay nagpapasakop sa kanyang mga magulang, tayo din po ay nagpapasakop. Kung siya po ay nagpakumbaba, kahit siya po ay Diyos, tayo din po ay magpapakumbaba. At higit sa lahat po, pananampalatayanan natin na siya ay namatay, inilibing at sa 3 araw ay nabuhay mag-uli upang ipaalam sa atin may buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Nais ko po na i-challenge sa inyo, huwag kayong mabahala sa problemang dinaanan mo, huwag kang maproblema o huwag kang mabahala kung halimbawa katawang ito ay maaagnas man pag subalit magkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa kabilang buhay tayo bibigyan ng Diyos na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po.